Meron pong update ngayon mga sangkay sa kinalalagyan ni Atong Ang. So nakita na ba sila ngayon ng mga pulis? Kasi grabe po yung paghahalugog, paghahanap ngayon ng mga NBI at kapulisan. Talagang halos buong puwersa na po yung naghahanap ngayon para halughugin ang buong bansa. Okay, usapang sa negosyanteng si Atong Ang ngayon, mga sangkay, meron po tayong report, meron po tayong update tungkol dyan. May mga maaksyong kaganapan, no? Ngayon, kasi grabe yung paghahanap ngayon, mga sangkay, ng mga pulis at NBI. Bago natin ipagpatuloy itong ating pag-uusapan, sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe, makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo lamang po yung subscribe. I-click ang bell at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Okay. May mga maaksyong eksena mga sangkay, no? At may impormasyon daw po kung nasaan itong si Atong Ang. Pag-usapan po natin. Ito yung breaking news mga sangkay. Ito yung report, nasaan si Atong Ang? Nakatatanggap na ng tawag ang Philippine National Police patungkol sa posibleng kinaroroonan ng negosyanteng si Atong Ang. Matatandaang naglunsad ng hotlines at nag-alok ng 10 milyon pabuya ang PNP sa sino mang makapagbibigay ng impormasyon para sa ika-aaresto ni Ang na nahaharap ngayon sa matitinding kaso. Tumanggi ang pulisya na magbigay ng detalye kaugnay sa mga natatanggap nilang tawag habang sinusuri pa ang mga ito. Ito yung babala. Nagbabala rin sila sa mga individual o grupo na magtatangkang mag-prank call o sadyang iligaw ang paghahanap. Nako, iwasan po yan. So, ayon dito, ang PNP ay nakatatanggap ng mga tawag na tungkol sa lokasyon ni Atong Ang. Okay, ang tanong dyan, legit kaya yan? Ngayon, ito, may balita tungkol dyan. Ng tawag ang PNP kaugnay sa posibleng may natatanggap ng tawag ang PNP kaugnay sa posibleng kinaroroonan ni Atong Ang. Yan ay matapos patungan ng 10 milyong piso ang ulo ng negosyante. Live mula sa Makati, nangunguna sa balita si Brian Castillo. Pasok! Brian, sa tingin mo ba may pag-asa pang mahuli itong sa Atong Ang? Grabe, no? May pag-asa pang mahuli itong si Atong Ang. Grabe, no? Jiggy, alam mo, sumasailalim pa sa verification ng PNP CIDG ang lahat ng mga natatanggap nilang tawag. Tumanggi muna ang PNP na magbigay ng detalye habang isinasagawa nga itong verification sa mga tawag na yan. Sa 22 akusado sa kaso kaugnay sa mga nawawalang subongero ay tanging si Atong Ang na lang yung hanggang sa ngayon ay hindi pa rin nahuhuli ng otoridad. At para mas mapadali pa nga yung pagtulong, May natatanggap ng tawag ang PNP kaugnay sa posibleng kang ilihis yung kanilang sinasagawang manhunt operation. Narito ang pakayag ng PNP CIDG. Malalaman din naman yan sa upon validation na nagloloko lang sila. At nandyan naman ang kanilang number, malalaman kung sino yung mga nagpa-prank call. Kasi may mga nagpa-prank call talaga. Isipin nyo, may 10 million na patong ito. Pero ang reward kasi hindi ibibigay ng basta-basta unless talagang na-verify. Yung bagamat walang naging police security personnel, itong si Atong Ang, batay na rin sa record ng PNP, iniimbestigahan na rin ang mga aktibo at retired na police na posible umarong tumutulong sa negosyante. Marami daw mga sangkay talaga, mga general pangaraw eh. At Brian, base sa resources at connection to si Atong Ang, hindi nga malayo na wala na ito sa Pilipinas, gaya ng sinasabi ni Julie Patidongan. Ano ang sinasabi naman ng mga otoridad tungkol dito? Yan ang problema mga sangkay kasi dapat ang ginawa nila, freeze talaga nila yung account nung nasa investigasyon pa lang. Kasi malalim to eh. Malalim na kaso to. Dapat freeze na yung account. Kinansela yung passport para wala ng takas. Hindi magamit yung pera. 'Di ba? Jiggy, naniniwala pa naman yung PNP na nasa Pilipinas pa rin itong si Atong Ang. Maging yung Bureau of Immigration, sinabing walang records na lumabas sa bansa
itong hinahanap na negosyante. Tumanggi munang magbigay ng detalye ang mga otoridad sa posibleng kinaroroonan itong si Atong Ang dito sa bansa, pero sabi nila yung kanilang paghahanap ay nakafocus sa Luzon. Narito muna ang pahayag ng PNP CID. Okay. Ngayon mga sangga, ito yung balita. Pinakakansela na daw po yung ng DILG ang pasaporte ng negosyanteng si Atong Ang. Pero alam niyo mga sangkay, dapat noon pa po ito ginawa eh. Bakit sobrang late? 'Di ba? Pinakakansela na ng DILG ang pasaporte ng negosyanteng si Atong Ang na ipinapaaresto ng 2 korte dahil sa mga nawawalang sabongero. Hindi po bababa sa 17 tip na ang natanggap ng pulisya sa Dami, no? kinaroroonan ni Ang. Ang resulta ng paggalugad sa ilan dyan sa pagtutok ni Marisol Abduraman. Yan, tingnan nyo mga sangkay kung gaano katindi yung paghahanap nila ngayon. Talagang hinahalugog niya ngayon yung buong Luzon. Sumugod ang mga tauhan ng CIDG sa lugar na ito sa Rosario, Batangas kaninang umaga. Matapos makatanggap ng impormasyon hinggil sa umunang kinaroroonan ng negosyanteng si Charlie Atong Ang. Hinalughog ang lugar. Para isilbi ang mga warrant of arrest na inilabas ng 2 korte kaugnay sa pagkawala ng mga sabungero sa Santa Cruz, Laguna at Lipa, Batangas. Pero wala ang tinaguriang number 1 most wanted ng DILG. Wala mga sangkay, di nila mahanap. Dinideny nila that Siyempre gagamit. Mayaman yun, hindi lang basta milyonaryo. Bilyonaryo po yun eh. Dapat freeze po nila yung account. Nakaraan pa. they are known to Charlie Atong Ang. Kahapon, ang malawak na farm na ito sa Porac, Pampanga ang pinasok ng CIDG. Wala roon si Ang. Wala din. Pero inamin ng may-ari ng farm na doon kumukuha ng manok ang negosyante. Nakausap din namin yung mismong may-ari at sinasabi niya, oh yes, magkakilala sila way back nung sa online sabong dahil doon kumukuha ng mga manok para doon sa mga laban. Sa ngayon, tanging si Atong Ang na lang ang hindi pa naaaresto sa lahat ng mga akusado. Grabe, no? Sobrang makapangyarihan daw talaga. Biruin nyo pati daw yung yung kanilang, sabi ni Remulla, yung mga testigo daw, nagtataka daw sila bakit paunti-unti na lang daw po yung lumalapit. Yung pala, inaareglo ng inaareglo. Ang bad news ngayon, mga sangkay, kasi kahit daw po aregluhin, yung mga kamag-anak daw po ng mga nawawalang sabungero, itutuloy pa rin ng gobyerno ang pagtugis at pag-aresto kay Ang. Kasi nga daw, ito daw po ay, kumbaga delikado daw po ang Pilipinas. Marami pa raw ipapatumba kung hindi daw po mahuhuli si Atong Ang. Ayon po kay Remulla. Simula nang lumabas ang warrant of arrest kay Atong Ang, mahigit 10 lugar na raw ang pinuntahan ng mga otoridad. Pero bigo pa rin silang mahuli. Grabe, 10 lugar na. Ang ngayon itinuturing na most wanted sa bansa. Naniniwala ang CIDG na nasa bansa pa rin si Ang. Napaghandaan na niya ito. And as I said, Yun ang sinasabi ko, napaghandaan na. Dapat ang ginawa nila noon, pinakansela yung passport. Yun dapat yung ginawa ng government. Kinansela yung passport. Tapos mga sangkay, yung mga assets niya, mga bank account, freeze. Kaso late na eh. he has the resources. He has circle of friends. He has properties na pwedeng na nagagamit niya Mamaya, nasa bunker lang yan, di ba? Nasa ilalim pala ng lupa. para sa kanyang pagtatago. From time to time, nagmumove siya. Hindi siya tumitigil sa isang lugar. May heightened monitoring tayo on all ports, on lahat ng airport. Bukod sa mga liblib na lugar, may tinitingnan din daw ang CIDG ng mga exclusive subdivision. Nakatutulong daw sa kanilang paghahanap ang mga impormasyon na binibigay sa kanila sa mga hotline number. Sa ngayon daw, 17 text at call na ang kanilang natatanggap hinggil kay Ang. Unknown to them na nakita siya allegedly. Yung may iba doon is nakapag-deliver na ng pagkain, like seafoods, sa bahay niya. Siyempre,
tip is a tip eh. You only establish credibility kung tapos na ang operations. Pero so far sa dalawang ginawa namin kahapon at ngayong umaga, wala kami nakita. Posible bang hilingin ng gobyerno na kansilahin yung kanyang pasaporte? Sobrang late. Pero okay yan. At least mapakansila. Pero ang bagal talaga, dapat nakaraan pa to eh. Kasama na yan, request na namin sa DOJ. Pwede magre-request pa lang. It should come, malapit yan. Para sa GMA Well, kayo mga sangke, sa tingin nyo ba nasa Pilipinas pa si Atong Ang? Ako mga sangke, nababagalan ako eh. Kasi dapat noon pa po nila ginawa yan, mga sangke, yung freeze yung mga account, yung mga assets, yung passport pinakansila. Ngayon, mga sangkay, may resources si Atong Ang. Bilyonaryo po yan eh. 'Di ba? Kayang-kaya niyang tumakas. Well, ano po ang inyong opinion? Comment down below. Mayroon po tayong YouTube channel, Sangkay Revelation. Hanapin niyo po ito ngayon sa YouTube. Kapag nakita niyo na, i-click niyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click niyo po yung all. Ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.